panahon ng Hyborian. Matapos mawala ang kanyang mga magulang at mahuli, ang batang si Conan ay nakatitiyak na ang kanyang buhay ay tapos na, ngunit ang mga Diyos ay hinulaan ang batang lalaki na magsuot ng korona ng Aquilonia. Ang matandang panday ay nagpanday ng bakal na espada, at pagkatapos ay sumama siya kay Conan sa gilid ng bundok upang sabihin sa kanyang anak ang tungkol kay Crom, ang dakilang Diyos ng kanilang mga tao, at ang lihim ng bakal. Ang buhay sa nayon ay nag-ambala sa pagdating ng isang hukbo ng kaaway na pinamumunuan ng masamang wizard na si Thulsa Doom. Sinisira ng mga raiders ang lahat ng mga taga-nayon, at sa harap mismo ni Conan ay sinaksak nila ng espada ang kanyang ama. Ang ina ng lalaki ay nagtatago kasama niya sa kakahuyan, ngunit nahanap sila ng hukbo ni Doom. Kinuha ng masamang mangkukulam ang espada ng panday at nilapitan ang babae, hinihipnotismo siya sa kanyang tingin, at, hindi pinapansin ang lalaki, pinugutan ng ulo ang babae. Kasama ang iba pang mga bata sa nayon, natagpuan ni Conan ang kanyang sarili na inalipin ng mga kontrabida, at ang mga bihag ay dinadala sa mga kagubatan at bukid patungo sa lugar kung saan nilalayon ni Thulsa Doom na itayo ang kanyang mystical na lungsod. Sa gitna ng pamayanan, ang mga batang alipin ay umikot ng isang higanteng gulong. Si Conan ay nakatali dito, at ang lalaki ay may mahabang oras upang paikutin ito. Lumipas ang 20 taon. Si Conan ay umikot pa rin sa gulong, ngunit siya ay hindi na isang binata, ngunit isa ng matanda at naging isang malakas na tao. Isang araw, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng lalaki. Inalis ng master si Conan mula sa gulong at dinala siya sa isang kalapit na bayan, nang hindi nagpapaliwanag ng anuman. Doon ang malakas na tao ay itinulak sa singsing at sinunggaban ng isang kalaban na may matatalas na ngipin, na natalo ng mandirigma. Mula sa araw na iyon, si Conan ay naging pangunahing mersenaryo at nakikibahagi sa bawat laban, tinatalo ang malalakas at matatapang na kalaban. Kapag ang mga tagumpay ng lalaki ay hindi na binibilang, siya ay ipinadala sa silangan upang malaman ang martial arts mula sa mga dakilang masters. Bilang karagdagan, sa silangan, ang mandirigma ay tinuturuan na bumasa at sumulat. Siya ay ipinakilala sa mga babae at nagiging isang tunay na lalaki, kahit na siya ay nakatira sa isang hawla sa buong panahon. Sa kabila ng pagkabata ni Conan na malayo sa tahanan, hindi niya nakakalimutan ang mga salita ng kanyang ama at loy na nananalangin kay Crom at iginagalang ang kapangyarihan ng bakal. Makalipas ang ilang taon, matapos makuha ang paggalang ng kanyang amo, nakuha ni Conan ang kanyang kalayaan at lumayo sa mga may-ari ng alipin. Sa kanyang paglalakbay, ang batang lalaki ay nakatagpo ng isang grupo ng mga lobo, at upang makatakas sa kanila, umakyat siya sa isang mabatong bundok. Pagkahulog dito, natagpuan ni Conan ang kanyang sarili sa isang inabandunang madilim na libingan. Gumagawa ng apoy ang mandirigma at tumingin sa paligid. Sa kahabaan ng mga dingding ay napansin niya ang mga kalansay na natatakpan ng mga pekana, at sa dulo ng silid ng trono ay ang mga labi ng hari. Napansin ni Conan ang isang espada sa mga kamay ng kalansay, at, maingat na inilabas ito, tinalo ng mandirigma ang kalawang at dumi, at sa wakas ay nakuha ang kanyang sariling sandata. Nang makalabas gamit ang espada, inalis ni Conan ang mga labi ng kadena, at nang makitungo sa mga lobo, lumakad pa siya. Naglakbay si Conan ng maraming kilometro hanggang sa makilala niya ang unang buhay na tao, isang magandang babae na naghihintay sa mandirigma sa pintuan ng kanyang kubo. Inaanyayahan niya ang manlalakbay at nagpahinga, na sinasabi sa kanya na ang mga mahiwagang puwersa ay nagbabala sa kanya noon pa man tungkol sa pagdating ng isang makapangyarihang tao. Ang bruha ay sumasayaw ng isang ritual na sayaw para kay Conan at sinabi sa kanya ang isang prophecia kung saan siya ay magiging hari at talunin ang mystical serpent. Upang magawa ito, ang lalaki ay dapat magbayad ng isang presyo at humiga sa kanyang kama. Hindi tinanggihan ni Conan ang kasiyahan, ngunit sa sandaling ang lalaki ay pumasok sa negosyo, ang magandang sorceress ay naging isang kakilakilabot na mangkukulam, at ang mandirigma ay kailangang ihagis siya sa fairy place, mula sa kung saan siya lumipad sa isang bola ng apoy at nawala. Nang makapagpahinga, naghanda si Conan na magpatuloy, ngunit mula sa isang bangin ng bundok ay narinig niya ang paghingi ng tulong ng isang tao. Natagpuan ng barbaro doon ang isang pulubi na bilanggo, na iniwan upang mamatay bilang parusa sa pagnanakaw. Si Subotay, iyon ang pangalan ng bilanggo, ay humingi ng pagkain, ngunit nagpasya si Conan na isama ang bata, upang hindi ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng mag-isa.
Nagkukwento sila sa isa't isa tungkol sa kanilang mga Diyos at nagtatalo pa ng kaunti. Sa mga susunod na araw ang mga lalaki ay tumatakbo sa mga bukid, kagubatan, bundok at ilog at sa wakas ay nakarating sila sa isang hindi pamilyar na bayan. Sa paglalakad sa palengke, ang mga manlalakbay ay tumitingin sa mga kakaibang hayop at sumusubok ng ilang banyagang nang ma-refresh ang kanilang sarili. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay nang hindi nagpapasya kung saan sila pupunta. Sa ibang bayan ay ibinigay ni Conan sa panday ang kanyang espada upang maasa. Ang mga lalaki ay muling nagpahinga at nakahanap ng isang matandang lalaki kung saan nila malalaman ang tungkol sa mga ahas na hinahanap ni Conan. Sinabi ng matanda na noong isang taon ay maliit lamang itong sekta, ngunit ngayon ay lumitaw ang mga estatwa ng ahas sa lahat ng mga bayan, at ang hukbo ng pinuno ng ahas ay nangangaso ng mga tao sa gabi. Ipinakita ni Conan kay Subotay ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang kamelyo, ngunit nakakakuha ito ng labis na atensyon, at ang mga lalaki ay kailangang umalis sa bayan sa kalagitnaan ng gabi. Sa kanilang paglabas ng lungsod, ang mga lalaki ay sinalubong ng isang batang babae na may tayback, si Valeria. Nang malaman niya na gustong pumasok ng mga manlalakbay sa templo ng ahas, hiniling niya sa kanila na isama siya. Ang kumpanya ay umakyat sa bubong ng templo, at sa pamamagitan ng makapal na mga lubad ay bumababa sila sa loob, nagdurusa ng isang kakilakilabot na baho. Sa oras na ito, nagsisimula ang isang ritual sa templo, at 12 ng mga sekta na nakasuot ng puti ang pumapaligid sa pari, isang kasabwat ng Thulsa Doom. Habang pinapanood ni Valeria ang ritual, bumaba sina Conan at Subotay at nakahanap ng malaking ahas na nagbabantay sa isang mahiwagang hiyas, ang Eye of the Snake. Inalis ni Valeria ang isa sa mga batang babae, at, na nakabalat kayo sa kanyang kasuutan, sinusunod niya ang ritual. Isang batang kagandahan ang lumitaw sa gitna ng bulwagan at pinababa sa hagdanan upang kainin ng ahas. Ngunit hindi na kailangan ng ahas ang pagkain nang mapansin na malapit na itong umatake sa kanya. Tinusok ni Conan ang kanyang espada sa higanteng ulupong. Tinulungan ni Subotay ang kanyang kaibigan na patayin ang ahas, at nang mahulog ang batang babae, ang kanyang sigaw ay lumabas mula sa cellar. Ang takot ay naganap sa templo, ngunit ang mga sekta ay walang swerte na mahuli ang mga magnanakaw. Umakyat sila sa bubong at, tumalon sa pool, umalis. Ang magkaibigan ay pumunta sa tavern upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, at ibinigay ni Conan ang pinakamahal na bato kay Valeria. Pagkatapos ay nagretiro ang mag-asawa sa kanilang silid at magpalipas ng gabing magkasama. Ginamit ni Conan ang bato para gumawa ng pendant para sa kanyang kaibigan, na isinabit niya sa kanyang leeg. Pakiramdam ni Conan ay isang panalo, at habang yumaman ang kumpanya, nakukuha nila ang lahat ng kasiyahan sa buhay. Kumakain sila ng maayos, nagsasaya, at umiinom ng husto. Ito ay gumaganap ng isang masamang biro sa mga magnanakaw. Nakatulog si Conan sa mesa, lasing sa kanyang isip, at nang dumating ang mga tauhan ni Haring Osric sa tavern, nabigo si Val-Iri na gisingin siya. Ang matandang hari ay natutuwa sa kabastusan ng mga estranghero. Sinabi niya sa kanila na sa loob ng maraming buwan ay pinananatiling takot ni Thulsa Doom ang lahat ng mga bayan, at ang batang anak na babae ni Osric ay nahulog din sa ilalim ng impluwensya ng masamang wizard at umalis sa kanyang tahanan. Ang matanda ay binibigyan ng mga alahas ang mga magnanakaw at hiniling sa kanila na ibalik ang prinsesa at harapin si Thulsa Doom. Sinubukan ni Valeria na pigilan si Conan mula sa mga pagsasamantala. Naniniwala siya na masyadong mapanganib ang Thulsa Doom para talunin nilang tatlo. Sumang-ayon si Subotay sa babae, ngunit walang sinabi si Conan the Barbarian sa kanyang minamahal. Pagkagising sa umaga, nakita ni Valeria ang kanyang walang laman na kama at ang kanyang pendant sa tabi niya. Napagtanto ng batang babae na si Conan lamang ang pumunta sa mangkukulam upang talunin siya. Mag-isa muli, nagsimula si Conan sa kanyang paglalakbay sa bayan ng Thulsa Doom. Sa loob ng maraming araw, naglalakad ang lalaki, humihingi ng tamang daan sa mga manlalakbay. Maraming mga wasak na lungsod ang sumalubong sa kanya sa daan, at sa wakas ay natagpuan ng mandirigma ang kubo ng mangkukulam na dating amo niya. Buong gabi ang mga lalaki ay nag-uusap sa tabi ng apoy, na nag-aalala tungkol sa mga lumang araw, at sa umaga ay iniwan ni Conan ang kanyang tibak at kabayo, at, sumakay sa kanyang kamelyo. Siya ay umalis patungo sa sect area na nayon, na nagpapanggap na isang manlalakbay sa pag-ibig. Sa wakas, nakita ng mandirigma ang isang hanay ng mga sumasamba sa ahas,
Kasama ang mga taga-roon na humahabol sa kanila, at umaasang mawala sa karamihan, ang bata ay sumama sa iba. Ang estranghero ay nakita ng isa sa mga pari, at nauunawaan ang kanyang interes. Dinala ni Conan ang matanda sa isang liblib na lugar, at pagkatapos na alisin siya, kinuha niya ang kanyang mga damit. Nakatago bilang mga lokal na mangkukulam, si Conan at ang iba pa ay umakyat sa palasyo ng Thulsa Doom mismo. Sa wakas ay lumitaw ang prinsesa, sinundan ng mandirigma at si Doom mismo. Habang S.I. Conan at ang iba ay nagpapanggap na sumasamba sa mangkukulam, siya ay sinalakay ng kanyang mga gwardya, na kinikilala ang estranghero bilang isang infidel. Masyadong marami sila, kaya nabigo si Conan na makalayo at dinala siya ng mga sekta sa lugar ng pagbitay. Ang mandirigma ay nalantad sa malupit na pagsubok, at pagkatapos ay binisita siya mismo ni Thulsa Doom, na humiling na sabihin sa kanya ng bata kung saan napunta ang mata ng ahas. Pinaalalahanan ni Conan ang mangkukulam sa ginawa niya sa kanyang pamilya, ngunit naniniwala si Doom na ito ay isang pagkakamali ng kanyang kabataan at wala siyang ipinagkaiba sa kanyang paghahanap ng sikreto ng bakal, kaya walang trahedya sa nangyari. Bilang parusa, ipinadala si Conan sa puno ng paghihirap. Sa pagtingin sa mga umiikot na buwiter, napagtanto ng mandirigma na ang kanyang wakas ay dumating na at hindi na siya makakalabas. Ngunit sa pagsikat ng araw ay dumating ang kaligtasan. Si Subotay ay lilito sa abot tanaw, na sa wakas ay tumulong sa kanyang matalik na kaibigan. Sinundan ni Subotay si Valeria. Kinaladkad ng magkakaibigan si Conan sa kubo ng mangkukulam at hiniling na pagalingin ang mandirigma, ngunit binalaan sila ng shaman na ang presyo ay magiging mataas sa loob ng ilang araw. Ang mangkukulam ay nagsasagawa ng mga ritual, nagpinta ng iba't ibang mga pattern sa katawan ng manlalakbay. Ang mapagpasyang gabi ay nagiging partikular na mahirap, ngunit si Conan ay maswerte at natauhan dahil sa pagpupursige ng kanyang minamahal at matalik na kaibigan, na nagtataboy sa mga espiritu ng kamatayan. Si Conan ay bumalik sa pagsasanay, nangako sa kanyang sarili na babalik sa templo ng Doom at ipaghiganti siya. Sa pagkakataong ito ang mga kaibigan ay nagtitipon kasama ang mandirigma, at sinabi sa kanila ng matanda kung paano tumagos sa bundok kung saan nakatira si Thulsa Doom. Hiniling ni Subotay kay Conan na iligtas ang paghihiganti para sa isa pang pagkakataon at, pansamantala, kidnapin ang prinsesa at tumakas, ngunit malinaw sa mukha ng lalaki na hindi siya pumayag. Binasbasa ng shaman ang mga panauhin at sila ay umalis. Nakaset up malapit sa pasukan sa talampas, ang kumpanya ay naglalagay ng magic makeup sa isa't isa, at lumabas sa loob ng kusina, kung saan ngayon lang sila naghahanda ng isang decoction mula sa inagaw. Pagdating sa loob ng pangunahing bulwagan, ang mga manlalakbay ay nagtatago sa likod ng isang bakod at pinapanood ang seremonya, kung saan 12 ng mga sekta ang nakibahagi. Gumapang sila sa sahig, nililibang ang Thulsa Doom sa mga larong pang-adulto, habang ang prinsesa ay nakaupo sa paanan ng mangkukulam, na nasa itaas. Biglang nagsimulang magbago ang Doom. Ang kanyang panga ay lumalapit at ang kanyang mga kamay ay nawala sa ilalim ng kanyang roba. Pagkaraan ng ilang minuto, ang mangkukulam ay naging isang malaking ahas at bumaba. Samantala, inalis ni Valeria at Subotay ang mga gwardya, at si Conan ay pumasok sa gitna ng bulwagan at ikinalat ang mga tao, sinusubukang makapunta sa mismong tagapagtatag. Hinawakan ni Valeria ang prinsesa at umalis ang kumpanya. Pinahinto ang paghabol gamit ang isang kaldero ng serbesa mula sa inagaw. Sa wakas, sinisira nila ang kastilyo, iniiwan itong sira. Nabigo ang mga mandirigma na mahuli ang mangkukulam, ngunit nagpasya silang umalis upang makabalik mamaya. Sa kabila ng mga bantay sa mga koridor, ang kumpanya ay umalis sa kuweba at, tumetalon sa kanilang mga kabayo, tumungo sa kaharian ni Osric. Walang intensyon si Doom na abutin ang mga takas. Kinuha niya ang isa sa kanyang mga ahas, gumawa siya ng palaso mula dito at pinaputok ito sa mga manlalakbay. Ang palaso ay tumama kay Valeria, at ang batang babae ay agad na nagkasakit. Napagtanto niya na ito na ang kanyang katapusan, at sa huling pagkakataon ay hiniling niya kay Conan na yakapin at halikan na matay ang batang babae sa mga bisig ng kanyang kasintahan, na lalong nagudyok sa kanyang pagnanais na maghiganti. Inilibing si Valeria ayon sa mga tradisyon ng barbarian sa isang abandonadong lungsod. Nakasuot ng anteng-anteng ng kanyang kaibigan sa kanyang leeg, naghanda si Conan ng bitag para sa mangkukulam, na darating para sa dinukot na prinsesa.
Sa katagalan siya at si Subotay ay nagtayo ng bakod ng mga istaka at naglagay ng mga biyaytog. Sumama ang matandang shaman sa kanyang mga kaibigan at kinuha ang kanyang baluti at mga espada mula sa kung saan. Habang ang prinsesa ay nakatayong nakakadena sa isang bato sa burol, sa wakas, lumitaw ang hukbo ni Doom, at nakilala siya ng kumpanya ng buong kahandaan. Naalala pa ni Conan ang pagdarasal kay Crumb, na hindi niya nadirazzle sa loob ng maraming taon. 3 mandirigma ang lumaban sa isang buong hukbo, at pinamamahalaan nilang talunin ang lahat maliban sa Thulsa Doom mismo ang mangkukulam ay hindi lumalapit, pinapanood ang labanan mula sa gilid. Napagtanto na siya ay natalo, ang punong saserdoti ay nagpasya na alisin ang prinsesa upang hindi ito mahulog sa kanyang mga kaaway. Nang makita ang plano ng kontrabida, nagawang protektahan ni Subotay ang babae at umalis si Doom na walang dala. Matapos talunin ang isa sa mga mersenaryo ni Doom, nahanap ni Conan ang hilt ng espada ng kanyang ama, at dito muling nakita ng bata ang isang senyales mula kay Crumb na tumulong sa kanya. Sa gabi, si Thulsa Doom ay nagdaraos ng isa pang ritual, na nagtitipon ng libu-libong mga tagasunod niya gamit ang mga sulo sa harapang hagdanan. Dumating din si Conan sa pagtitipon, at inihatid siya ng prinsesa ng ligtas upang makalapit siya sa mangkukulam mula sa likuran. Sinubukan ni Doom na hypnotize si Conan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng kanyang anak, ngunit ang lalaki ay immune sa mga alindog ng mangkukulam at kinuha ang kanyang ulo bilang isang tropeyo. Ipinapakita ito sa pagpupulong at naguutos sa lahat na nang mapalaya ang mga tao, umupo si Conan sa hagdan. Nang dumating ang prinsesa para sa kanya, sinilaban ng bata ang lungga ng ahas at umalis upang uwi siya at magpatuloy upang magawa ang mga bagong gawain. Wakas, maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.